always a blessing to be with you guys every Sunday. I miss you a lot. God used me for 3 weeks and one more. We will be traveling to Cathedral City this afternoon and tomorrow for viewing and a wake service and funeral service tomorrow. Salamat dahil napakabuti ng Diyos. During the convention, papunta kami ng Cagayan ay bumabagyo po. Pero pagdating namin ng convention site ay napakaganda ng panahon. 3 days na walang ulan. Pagkatapos ng convention, ibinuhos ulit ang Diyos ng ulan. Sabi nila, wow! Napakabuti ng Diyos na tayo ay biniyaya niya, binigyan niya ng kalakasan, at hanggang tayo po ay makabalik. In between, tayo po ay nag-mission din sa mga indigenous people. Namigay tayo ng mahigit 100 na pirasong sapatos. Salamat kay Sir Lylin na nagbigay ng pera para ibili ko ng napakaraming sapatos. At nagdala ako ng 2 extra luggage para madala ang mga iba't ibang pinamigay po natin. Nagbayad po ako ng extra $400 para lamang may uwi ang mga bagay na ito at ibinigay natin sa mga aeta na alam natin na kailangan din nila. Natuwa ako dahil may isang bata na hindi niya alam kung paano itali yung sapatos. Pinapanood ko siya, titignan ko kung paano niya itali yung sapatos. Sabi ko parang ganito ang pakiramdam ko nung unang magkaroon ako ng sapatos na hindi ko rin alam kung paano itatali yung sapatos. But by the way, thank you church, City of Grace for praying for me and my family. Thank you Brother John and Brother Willie, dahil stepping up, abang ako po ay wala. And you guys discuss yung stewardship. And right now, simulan po natin ang ating new series, Soul Winning, because all throughout, na inatadan ko, to the point na I was invited as a church consultant, sa isang special meeting ng mga leaders dahil meron silang needed soul. And I was invited, and sabi ko, church consultant? First time yan na marinig ko, sabi niya, come on, join us, maybe you can say something or maybe you can tell something na makatulong, and magandang itinulot, dahil I heard last night na yung nire-resolve nila ay nagbunga ng napakaganda. So, puwi ng Diyos, and just like what I said, napakarami kong inatadaan, and all of them were discussing about discipleship, discussing about mentoring. Sabi ko, wala na yatang nagdi-discuss ng evangelism, hindi ko sinasabing, na hindi tama yung mga dinidiscuss, pero kahit sa convention natin dito sa ACC, dinidiscuss discipleship. Sabi ko, wala namang nagdi-discuss ng soul winning, wala na yatang nagdi-discuss ng evangelism. Kahit yung mga leaders convention, sa Pilipinas, palagi discipleship, mentoring, discipleship, mentoring. And so I decided that even us, we will turn this church around, magiging church-winning church tayo. Amen? Can you say amen to that? Amen. I deal with God. Sabi ko, Lord, kung gusto mong kunin namin ang 2027 na convention sa Las Vegas, sabi ko, triplihin mo ang number namin. Amen? So, kailangan matriple natin ang number natin para makuha natin ang convention in 2027. Dahil ang convention po, susunod ay sa Bay Area in 2025. So, prepare for that. San Francisco area ang susunod na convention. That's what I heard. And so, in 2027, tayo ay ipaghanda na natin, 4 na taon, paghanda natin. Dapat dumami tayo. Amen? And so, me, Brother John, and Brother Willie will help you to turn this church around. Magiging soul winner tayo. So, simulan natin this Sunday. We will help you, we will equip you. At pagdating ng October, I will be teaching online about school evangelism. I will be helping you to become like JB. Si JB, he brought grace. And then grace brought joy. Hindi ikaw na joy, isa pang joy natin. So makikita nyo, they never stop. Na dapat ganun tayo. Na we need to bring someone to the body of Christ. And so ganun dapat tayo. Lester brought his girlfriend here. And then Lucille brought her boyfriend here. So dapat ganun tayo. Dapat ganun ang attitude dapat natin. Na kapag may nakita tayong tao na potential na maging Kristiyano, dapat invite natin sa church. Can you say amen to that? Dapat wag tayong matakot. So we will be having those topics. I-discuss natin how to invite. Magmimigay tayo ng invite cards. We will teach you how to use that. Not only that, during the school of evangelism, I will equip you. There will be a graduation.
bibigyan ko kayo ng Certificate of Completion, ano po, online. 6 months na pag-aaral. Dapat matutunan natin yung mga ins and outs ng evangelism. Ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga verses na dapat nating i-memorize. Meron tayong curriculum, ano po na gagawin. At sinimulan ko na, ano po, habang ako ay nakatunga sa ilalim ng puno ng mangga sa Quezon City, ano po. Ako po ay namamanglaw dahil sabi ko, pambira, sumubra ang bakasyon ko. Yung last week ko, wala na akong ginawa, kundi umupo sa ibabaw ng, ilalim ng mangga. Napakainit, sabi ko, grabe ito Sabi ng asawa ko, anong ginagawa mo? Ito, nakaupo sa ilalim ng mangga. Pag umulan, takulit sa bahay ni Rewel. Pag tila ng ulan, balik sa ilalim ng mangga. Sabi ko, grabing buhay ito. Ganito pala ang buhay na walang ginagawa. Sabi ko, pag wala kang ginagawa, ganito pala. Sabi ko, tunga nga kasi ilalim ng mangga. Buti na lang, ano po, ay libre ang aking tinirhan, libre ang aking merienda, banana cue at kamote cue, araw-araw. Dahil sabi ng mga bata, Tito, wala bang wala bang pizza? Sabi ko, wala akong pera. Banana cue lang. To the point na nakikita ko yung banana cue at kamote cue, hindi na nila kinakain. Sabi ko, grabe ko yung bata kayo. Sabi ko, napakamahal ng banana cue sa Amerika. $4 sa isang stick, di ba? Samantalang sila, ayaw na ayaw nila. Kinain kong lahat. Anyway, let's dive to this topic that I want to share with you this morning. What if our strategy or yung methods natin in reaching the lost isn't effective anymore? Anong gagawin natin kung hindi na epektibo yung mga ginagawa natin to reach the people around us or co-workers or loved ones? Hindi na gumagana. Ako po ay lumaki mangingisda. Alam niyo yan, ano? At palagi ko pinag-iibang sa inyo na ako ang number 1 o top notcher pagdating sa pangingisda sa barangay namin. Totoo yun. Kahit nung pag-uwi ko, lumapit yung dating kaibigan ko na lasing na lasing. Sabi niya, natatanda mo, nung nabibingwit pa tayo, lasing na lasing, ano? Ang mukha niya, nasa mukha ko na, ano? Binubuga na ko ng alcohol. Lumiliyap na nga ako sabi ko, nagkwentuhan kami tungkol sa pangingisda. Sabi niya, pambira, walang tumalo sa'yo. Sabi niya, sa pangingisda sa lugar natin. Alam niyo mga kapatid sa panampalataya, sa ating topic po ngayon, when our strategy reaching the lost isn't effective anymore, ano po pwede natin gawin? Halimbawa, meron tayong gustong dalhin sa church. Meron tayong gustong aralan. Tawagin niyo si Pastor Will. Napakagaling niya itong tao ito. Pagdating sa Ebanghelyo. Hindi pa tatalo yan. Ilulublob kaya sa tubig kung kailangan. Kumbaga, ibabalandra niya ang Biblia sa mo. Hindi naman. Hindi niya ginagawa ito. My point is one and the same. Kailangan niyo ng tulong namin for you to reach your friends and loved ones. Let us know. Kung kailangan nyo ng prayer, we will pray for you. Because just like what I said many times, may mga tao na kayo lang po ang pwedeng gamitin ng Diyos to reach them out. Kayo lang po yan, ang line and sinker and bait para ang kaluluwang iyan ay madala sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. At minsan, kayo lang din po ang palagi niyang kasama. Minsan kapag nakakita ng pastor na may hawak na Biblia, nagtatago na yan. Nagtatago na yan. Pag nakita pa lang, katulad ni Brother Will na naka-yellow at may suspender, magtatago na yan. Magtatago na yan. Sabi nila, titinda yata ito ng yung binibenta sa Pilipinas dati, pagtok-tok ng encyclopedia, magtatago na yan. Magtatago na yan. Di ba? Minsan kayo lang ang pwedeng gamitin ng Diyos to lead someone. So turn your Bible if you have one. I'm not going to read everything, but it says in verse 3 in John 21, it said, I'm going out to fish. Simon Peter said, you know what? I'm going out. Alam niyo, minsan ganito tayo, solo flight. Solo flight. At minsan, gusto natin, tayo lang, pero sabi ng mga disciples, sabi nila, we want to go with you. Gusto namin sumama sa iyo. And so number 1, can you put up, Brother John? Number 1, let's try group fishing. Kailangan natin ng grupong pangingisda. Alam niyo, meron kaming tinatawag sa probinsya namin na sirot and daklis, Sirot and daklis. Yung pong bangka, dadalhin niya yung mahabang net, iikot niya gano'n. Tapos lahat ng isang barangay, hihilat at kakantahan, hinihila nila sabay-sabay. Lahat ng tao na tumulong ay merong bahagi doon sa mahuling isda. My point here is this, kapag tayo po ay nag-group fishing, at merong isa o dalawa o isang pamilya na pwedeng madala ng kaligtasan sa Panginoon Diyos. Of course, lahat tayo ay magkakaroon ng tinatawag nating benefits, yung pong kaligayahan sa ating pusong maramdaman. At the same time, yung rewards po natin na masabi natin, wow, bahagi ako
kung bakit nagkaroon ng kaligtasan ng pamilya nito. Hindi naman para magyamang tayo. Not because we want to brag about, but there's a story that we're going to keep on telling around na naging bahagi tayo ng kaligtasan ng taong ito. When I was, a man was told, when fishing by himself, alam niyo, nung makahuli siya ng malaking isda, he started filming himself, Nag-selfie na siya, hindi pa niya nadadala yung isda sa pampang. Nagyayabang na siya, laki ng isda. Pinapakita niya, mahilig tayo mag-selfie, di ba? Alam niyo ba, may bago kaming na-discover sa probinsya. Yung mga generation ng mga, tinatawag nila ay 0.5 generation. Sabi ko, anong 0.5? Litro ba yan? Coke? Sabi, no! Sabi, hindi Coke yan dito. Ano yung 0.5? Yung sa bagong cellphone, meron pa lang 0.5. Alam niyo ba yun? Yung bagong iPhone? 0.5? Alam niyo kung ibig sabihin ng 0.5? Wide angle, kanyang kunin ang isang kahit malalayong mga hindi mo kailangan magdikit-dikit na, Kayo pala yung ibig sabihin nun, sabi nila, 0.5. Sabi ko, ay, 0.5 ito. Pero kung napag-iwanan ako, sabi ng mga bata, 0.5 dito, 0.5, ano 0.5 litro? Hindi! Pero pwesto ka na kasi makukuha ng camera. Mga minsan, gano'n mga generation, So, kisalbi-salbi siya, the bad news, bago niya nadala, yung isda sa pampang, he messed it up, nakawala yung isda. Minsan gano'n tayo, nagyayabang na tayo, hindi pa natin nadadala yung kaluluwa sa harapan ng Diyos, Kaya mas maganda kung meron tayong group fishing na baka nga yung kasama natin ay mag-pray para sa atin at padala natin ang ating mahal sa buhay sa iglesia ng ating Panginoon Hesus. Even when Jesus Christ sent His disciples, He sent them 2 by 2, Hindi po nag-iisa ang palaging pinapadala ng Diyos. Ito po ang kailangan po natin sa church na ito. Kailangan po natin i-turn around ang church na ito. Kailangan maging soul winner po tayo. Can you say amen to that? Be a soul winner. Alam nyo, my father, maraming pastor ang nag-share sa kanya. Palaging sinasabi ng tatay ko, I'm a good person, sabi niya. Wala akong inaapakan, sabi niya. Wala akong ninakaw, sabi niya. Ang dami kong natulungan, sabi niya. Protestante ako, hindi ko kailangan yan. Pero ang asawa niya, Church of Christ, ang nanay niya, Church of Christ, kaming mga anak niya, Church of Christ, lahat ng kapitbahay niya, Church of Christ, siya lang ang hindi. Siya lang hindi. Lahat ng pastor na nagdestino sa lugar namin, inaralan siya. Mga matatandang pastor, inaralan siya. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Pag namatay ako, sabi niya, pupunta ako sa langit. Sabi niya, dahil mabuti akong tao. Ilan ang taong katulad ng tatay ko na kaibigan natin? Sinasabi nila, they don't need, church. They don't need baptism. They don't need to know Christ because, they're a good person. Sabi nila, pag namatay sila, pupunta sila sa langit. Ganon din ang tatay ko. Nung second year ako sa Manila Level Seminary, nag-uusap kami, parabi ko, Tay, Tingo, kailangan yung tanggapin si Kristo. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Mabait naman ako eh. At dumating ang point, summertime, umuwi ako, sabi ko, Tay, kailangan mag-usap tayo. At nung nag-sermon ako sa church namin, ay nandun din siya. Lasing, nakatayo sa may pintuan. At nung nagpaawit kami ng yung alam niyo na yung kantang sinasabi ko palagi, Ingkaking Kristo, siya po ay nag-forward, at nabautismuhan. A year later, namatay ang tatay ko. Imagine, a year later namatay ang tatay ko. The good news, he accepted Christ before that. And he was baptized. And someday, I will see him again in the presence of our loving Father in heaven. How about you guys, yung mga mahal niyo sa buhay? Hindi niyo ba inaasam na makasama niyo sila sa church? Hindi niyo ba inaasam na balang araw ay makasama niyo sila sa langit? Or inaasam niyo na hindi niyo sila makakasama sa langit dahil salbahe sila? Bahala ka sa buhay mo, basta ako pupunta sa langit. Or inaasam niyo na yung mga supervisors po natin, or manager natin, o kasama natin sa trabaho, o mga kaibigan natin, o sa kasabihan natin, kaututan natin sa dila, ay gusto nating makasama sila sa langit. The second one is this one. Can you put, Pastor? The second one that I want to bring with you is face the right way. Face the right way. Mangisda tayo, Let's, sabi nga ni Kristo, tinanong niya, sabi niya, he called them out. Sabi niya, friends, sabi niya, haven't you caught any fish? My point here is this, Jesus is calling our attention. Siguro tinatanong tayo, Randy, lumalago ba yung church na sinimulan mo sa Las Vegas? Lumalago ba tayo? This is the revelation that I was driving here from California last Thursday evening. Samantalang ang pamilya ko ay tulog na tulog sila. Dahil na-traffic kami sa El Cajon, dahil one lane lang.
ang traffic. So I was praying and praying and praying. Sabi ko, Lord, what do you want us to do in the church? Ano pwede natin gawin? Ano pwede natin gawin? And God spoke to me through my heart. Ano po na, Randy, I want the church to grow. Gusto niya makita talaga the church, this church to grow and multiply. One example that I keep on telling you guys, like Brother Will. Brother Will brought his entire family in the church. And then later on, he brought Brother John, and Brother John brought his entire family here as well. And so imagine, ano po, na ganito yung attitude natin, na kailangan madala ko si Kristo, itong mahal ko sa buhay. Kailangan makita ko sila sa kabilang buhay balang araw. Or just like me, when I was a young seminarian, ano po, I was thinking about my father all the time. And so when I had that opportunity, sabi ko, I need to share the gospel to my father. And he keeps on rejecting it. Sabi niya, I don't need Christ. I don't need to go to church. I don't need salvation. I don't need to be baptized, he said, because, I'm a good guy. I'm a good person. I didn't do anything. I didn't steal anything. I help a lot of people. Actually, my father was so popular in our barangay because I'm telling you guys, they help a lot of people. That's why when he died, I'm telling you, not just the whole barangay. There was a big band leading the whole barangay to the cemetery. I was surprised more than 1,000 people attended the funeral service for my father. And I said, wow, ang daming tao. Mayroon pang banda. At tinutugtog nila, Ice Ice Baby. At sabi ko, ang ganda ng tugtog sabi ko, grabing kasana. Sabi ko, ano to, living ba ito? O sayawan. Sabi nila, ang tatay mo ay masayahing tao. Nagpapatawa palagi. And I'm telling you guys, I said to myself, when we brought my father to yung tinatawag po nating paying the last respect, nilibing na namin, ang dami nag-iyakan, ang dami nagtatawanan, I told to myself, sabi ko, ang sarap siguro ng pakiramdam ng isang magulang ng katulad ng tatay ko na marami siyang kaibigan, and yet, more than that, or beyond that, ay sinuko niya ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng kaligtasan. And so, just like you guys, maybe a moment for you to think about now, or a challenge for you, countless times, binigyan ka ng chance ng opportunity to share your faith, the gospel, to these people around you, and yet you never open your mouth yet. Why don't you start praying for them? Pag-pray mo sila, don't ever think na sabihin mo na, baka bukas, pwede. O sa makalawa, pwede. Pero minsan, sabi natin, late na tayo nung ready na tayo mag-share. Nung pumasok ako ng seminary, ako po ay unang naglingkod sa Batangas. Doon ako dinala ni Prof. Teddy Matira. I experienced humiliation dahil kakulang ako sa kalaman. Pero sabi ko nga, bahala na. Naranasan ko pinahabol ng aso. Naranasan ko ding binato ko ng cigarette butt. Naranasan ko yun. Naranasan ko din isang tao, sabi niya, hindi siya marunong magbasa, pero nagbabasa siya ng dyaryo. Dahil ayaw niya ng ebanghelyo. Sabi ko, pwede mag-share ng ebanghelyo. Sabi niya, hindi ako marunong magbasa. Pero hawak-hawak niya ay Philippine Daily Inquirer. Sabi ko, hindi siya marunong magbasa, pero nagbabasa ng dyaryo. So maraming excuse ng tao. Another one, the worst I experienced, yung may isang grupo na, uy, balik ka mamaya. Sabi niya, nandito yung mga uncle ko. Sabi, tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko, big groups ito. Pagbalik ko, ito pala yung mga Seventh-day Adventists. Matitibay mga ito, baka kala nyo. Seventh-day Adventists, matitibay sila pagdating sa Ebanghelyo. Umiyak po ako, natalo ako sa debate. Mula noon, sabi ko sarili ko, ay ayoko nang mangaral. Ako pa ay pinatakbo nila at natalo ko sa debate. Yung pala ay babasahin mo lang ang Hebrews 1 and 2. Titigil na sila sa kanilang sasabihin sa'yo. Sabi sa akin, pag ganyan, pag 7 Adventist ang kaharap mo, basahin mo lang ang Hebrews 1. Titigil na sila sa'yo. Sabi ko, talaga? Oo. Binalikan ko sila. Sabi ko, nandun ulit sila. Binasa ko ang Hebrews chapter 1. Ayun, tumigil na sila. Sabi nila, may alam pala ito. Akala nila mabulong ako. Ang alam ko lang ay Hebrews chapter 1. You see, minsan akala ng iba ay alam mo lang isang verse, let's say John 3:16, or Romans 6:23, or Romans 3:23. Minsan alam mo lang isang verse that would be enough to share your gospel and tell them how you met Christ, how you received your tinatawag po nating salvation. That would be enough for you guys to tell the right way about your salvation.
Hindi mo kailangan maging eloquent, ano po. Hindi mo kailangan maramihan ng alam na sa Biblia. Of course, hindi mo, alam nyo, manalo ka sa debate. Yung kaluluwa naman ay hindi mo siya mawin. What's the use? What's the use of winning a debate? Marami na ako napanood ng debate. Pastor Virgilio Ibarra, he debated countless Iglesia ni Cristo in Hawaii. Walang tumalo sa kanya sa Hawaii. Si Pastor Virgilio, the late Pastor Virgilio Ibarra. Walang tumalo sa kanya when it comes to debate. Pero most of the time, yun nga sabi natin, na nalulus yung kaluluwa. How about in the Philippines? Makikita natin yung mga nagdedebate, ano po, nagmumurahan sa TV. Pero what's the use? Minsan, manalo nga tayo, pero yung mga kaluwang nanonood naman ay madi-discourage sila dahil nakikita nagmumurahan sila. Alangan naman, sabihin natin, tayong tama, mali kayo. Tama kayo, kami mali. Why don't we just agree, ika nga, in one, and that is our salvation, and it's found in Jesus Christ. Yun lang naman yun eh. Minsan nagtatalo tayo. Kami ang tama, mali kayo. Ang pangalan namin Jesus Christ. Hindi Jesus Christ, hindi kayo maliligtas. Did you know that typical Jesus Christ, Brother Roger, alam natin ang kwento ng typical Jesus Christ sa Pilipinas? Kapag hindi ka member ng Jesus Christ ng unang panahon, hindi ka maliligtas. Kung baptist ka, hindi ka ligtas. Presbyterian ka, hindi ka ligtas. Kami na nga maligtas. Kasi magandang history namin. 1899, nasa Pilipinas na ang Church of Christ. 1901, narehistro sa SAC ang Church of Christ sa Pilipinas. Yun po yung history namin nasa Pilipinas. Pamilya ni Brother Fred, sa Liliw, pundador na sila. Ilang taon na po ang Liliw, Brother Fred? 120. 120 years ang Church of Christ sa Liliw. Mas mahaba ang history namin kaysa Iglesia ni Cristo Manalo. Kaya lang, sabi nga natin, hindi namin pinag-ibang. Sabi ko nga, ang picture ni Eranio, Eranio ba yung matandang Felix. Nasa Manila Baptist Seminary. Puntahan nyo, yung seminary pinag-aralan ko. Nandun siya, may hawak siyang tabako. Punta kayo sa Liliw, nandun ang picture ni Felix Manalo. Nandun sa Liliw. Yun po yung history ng church na ito kung saan kayo kabilang, mga kapatid. Restoration movement. Kaya lang hindi natin pinag-iibang. Kasi nga minsan, sabi natin, what's the use kung pag-iibang natin na tama kami, mali kayo. Tama kayo, mali kami. Hindi, kaya dapat magkaisa tayo na si Kristo lang ang kaligtasan natin. Amen po ba tayo doon? Hindi po pwedeng sabihin ko na nag-aaral ako seminary. Ang theology namin ganito. Hindi po eh. Minsan di na rin namin nababanggit ano po yung tinatawag nating kasabihan ng Church of Christ na when the Bible is silent, we are silent. Ano po? Yun po yung pinakamalalim na pasihan ng mga pastor sa Church of Christ. When the Bible is silent, we are silent. In love, unity, ano po, in everything, tinatawag po natin generosity. Dapat ganun po din po tayo. So, yun po, ano po na, let's peace the right way. Di ba lang matalo tayo? Basta masave natin ang kaluluwa. Hindi ba lang, konti lang tayo, makapag-save tayo ng isa o dalawa. Okay na po yun. Alam niyo, may nagtanong sa akin, Pastor, anong sistema ginagamit mo sa Las Vegas? Sabi ko, anong sistema? Kasi ginagamit namin ay G12. O sige, okay. Nag-G12 na rin ako sa kuhay. Sabi ko, ganun ba? Anong ginagamit nyo kayo? Sabi nila, ito, RDI. Ano yung RDI? Intentional Relationship Discipleship. Ano po yung ginagamit nyo? Nasa Pilipinas na rin. Restoration. Ganun ba? Kayo, Pastor, ang ginagamit nyo? Wala, program-based kami. Sabi ko, program-based kami. I went back to the basic. Sabi ko, I went back to the basic. Sabi ko, talaga, oo. Kasi, alam nyo, tayo, ano po, lalo sa aming mga mayayabang na pastor ng panahon, ano po, kailangan ahead ka. Second year pa lang ako seminary, nag-attend ako ng first time ko marinig ang word na mega church, yung church sa harap ng SM North, yung Word of Hope doon, o Hope of Life, parang gano'n. First time ko umattend doon, hindi ko sinabi sa klase ko, hindi ko sinabi sa teacher ko seminary na nag-attend ako ng ibang Christian group. Kasi pag sinabi mo, katakot na maririnig mo, ano? Iba ka na, umattend ka sa ganito, ano po. Pero first time na umattend ako, doon po narinig yung word na mega church. Alam niyo ba, ang mega churches nagsimula, ano po, around maybe 1995, yung tinatawag nating rise ng mega churches, yung mga malalaking churches na, at nakalimutan na yung tinatawag nating program-based. At the same time, ano po, pagdating ng mga mega church sumunod, yung tinatawag po nating discipleship, ito na nga, nasa discipleship tayo ngayon and mentoring. Kaya lang, gas-gas na naman, ano po yung salitang mentoring at saka discipleship. Kasi ginagamit na naman ng mga corporate world. Kaya kapag may narinig ka,
At ngayon, ginagamit din nila yung life coach. Alam nyo ba, may mga pastor na ngayon ang tawag sa kanila ay life coach? Alam nyo ba yun? Oo, may mga nagpapatawag ng, ako pala, Brother Randy, life coach ako. Sabi ko, talaga, life coach ka? Grabe no? Sabi, kayo, anong ginagamit? Hindi, pastor lang ako, Brother Randy. Sabi ko, wala akong palang. Minsan nga, Kuya Randy lang ako. Sabi ko, may nagtanong, anong sistema daw ginagamit natin sa Las Vegas? Sabi ko, program-based niya kami. Kaya hindi kami lumalagok. sabi ko, ano kayo? May nagtanong pa sa akin, ano kayo? Denominational o sabi ko, alam mo kapatid, sabi ko, naglalagay ka lang ng pagkabahagi dyan eh. Sabi ko, alam mo, ang isagot ko lang sa'yo, kay Kristo ako. Sapat na ba yun? Sabi ko sa kanya, sapat na ba yung tanong ko? Yung nasagot ko ba yung tanong mo kung denomination kami sa Las Vegas o non-denominational or for gospel? Sabi ko, kay Kristo ako. Yun na ba yun? Okay na ba yun? Sabi niya, ano yun? Kay Kristo nga ako, ano ba? Huwag na natin magtalo. Alam mo, maglalagay tayo ng pagkabahagi. Kung kay Kristo lang tayo, di isa tayo. Di po ba? Isa lang eh. Dapat ganun po yung ugali natin. That's the right way of winning a soul for Christ. Hindi mo kailangan magyabang na, ganito kami, ganyan kami. Pero pinagyayabang ko ang Diyos na ito, lalo yung praise team po natin. Sabi ko, alam mo, praise team po namin. Sabi ko, ay, ang gagaling nila. Sabi ko, wala pang practice yun. Sabi ko, on the spot. On the spot. Sabi ko, wala pang practice yun. Kaya pagdating ng worship, akala mo nagpa-practice lang kami. Sabi ko, talaga, oo, yung practice na namin. Sabi ko, pero dinagdagan ko naman, we are practicing for heavenly. Sabi ko, papuntang langit kami. Sabi ko, kaya pagdating sa langit, perfect na namin yan. Sabi niya, ayos yung pastor ah. Alam nyo, yun po yung katotohanan eh. Hindi po kailangan manalo tayo sa debate. Hindi mo kailangan, sabi nga natin, one example na hinangaan ko na pastor, si Pastor Galolo. Nanalo siya, nung bata ako, nanalo siya ng debate ng katakot-takot na grupo ng JW. Nag-isa lang siya, pero kami nakasilip sa bintana. Nanalo siya ng debate. Pero hindi siya nagyabang. Lumabas siyang nakangiti, taas nung at lumabas. Sabi niya, alam mong nanalo siya ng debate. Pero hindi niya pinagyabang. At yun po yung naging dahilan para isuko ko din ng aking buhay. Na nakakita ako ng isang pastor na very humble, na kahit nanalo siya sa debate, at pinalibutan siya ng Armalite, ng shotgun, ng katakot-takot na Biblia, katakot-takot na theology, pero at the end of the discussion, napatunayan niya na si Kristo ay Diyos. Sabi ko, wow. And I'm telling you guys, just like what I keep on mentioning and reminding ourselves, tayo minsan gusto nating manalo sa debate, pero yung kaluluwa naman ay nawawala. And so the last one that I want to bring you here this morning is this one. Let's bring them to Christ and not to ourselves. Minsan gusto natin, may disciple ko yan, disciple ko yan, disciple ko yan, disciple ko yan. Ako nag-mentor dyan. Pero more sa atin na nakapokus yung tao. Kaya, nung tinanong ako kung anong sistema natin, sabi ko, program-based kami. Gusto ko na nga ibalik yung Sunday School eh. Sabi niya talaga, oo, sabi ko gusto ko lang ibalik yung Sunday School. Dahil, alam nyo, nahiya man akong aminin sa inyo, pero minsan, pakiramdam natin, parang kulang yung teaching through preaching every Sunday. At yun nga, parang gusto pa nating, at ano pa kaya pwedeng dagdag? Katulad namin mga lingkod nyo, mga leader nyo. Kami nag-iisip palagi ano pa pwede natin gawin. At katulad ngayon, katakot-takot around the world, not just in the Philippines, katakot-takot ng, ngayon, alam nyo ba ang uso ngayon sa Pilipinas? Leaders Convention. Pero ang ganda ng topic nila sa Baguio, grabe. Tinapik nila yung LGBTQ. Grabe, according to attendees, ang ganda ng discussion. Yung LGBTQ, kung paano sila i-win, paano sila i-approach, paano sila pakibagaya, lalo po na hindi racist ang dating, hindi sila na-offend. Sabi ko, wow, ang galing. So, sana one of those days, mayroon din ganon na pwede natin gawin. Because, we are not pointing these lost souls to us, but we are pointing them to Christ. Can you say amen to that? Hindi naman sa atin eh. Tayo lang yung instrumento. Ulitin ko, si Brother JP, naging instrumento siya para makilala natin si Sister Grace. And now, we learn that she's so talented in worshiping and leading us to worship. Grabe.
Nung una, nahiya-hiya pa siya. Pero ngayon, kita nyo naman. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, what if maging JB tayo lahat, na marunong tayong maging bahay at pwede tayong mag-lead ng kaluluwa sa Kristo. Pero we are not leading them to ourselves, we're leading them to Christ. You know, just like what I keep on mentioning, di baling maiwan tayo sa trend. Di baling maiwan tayo sa trend. Di baling maiwan tayo sa technology. Just like what I said, the 0.5, I just learned in the Philippines, what is 0.5. Tinignan ko cellphone ko, mayroon na 0.5. Ano kayo itong 0.5? Sabi nila, Tito, pag ginamit mo yung 0.5, sabi niya, malaki yung angle na makukuha niya. Ito yung Panginoon. 0.5. So ang tawag namin sa kanila ni Pastor Julius ay 0.5 generation. Ang tawag namin sa kanila. Ito yung mga generation. So again, let me pose this question to you. How can we reach this 0.5 generation in this generation? Number one, we need to adapt. Talagang maiwan tayo kapag hindi tayo mag-adapt sa generation na ito, to this technology. Kapag hindi natin ginamit, alam nyo, sa Pilipinas nagpaturo ako kung paano gamitin yung Zoom. Hindi ko kasi alam gamitin eh. Yung Zoom technology, gusto kong gamitin pero hindi ko alam gamitin. So sabi ko, Tol, pwede mo turo mo sa akin. So while we were in Caliraya with my friends, nasa Caliraya kami for a few nights with my friends, sabi ko, Tol, pwede ituro niyo sa akin kung paano gamitin ng Zoom. Sabi nila, tinuro sa akin ng Zoom, yung isa naman tinuro sa akin kung paano gamitin yung Google Meet. Because I told them, I don't know how to use this. Sabi nila, that's impossible. Nakatira ka sa America, you don't know how to use this. Sabi ko, I don't know how to use them. And sabi niya, if you know someone in your church, sabi sa akin ni Pastor Maxi, na marunong mag-host, sabi niya, siya ang mag-host. Tapos ikaw magkasalita. Pwede pala yun. Pwede yun. Pwede yun? Pwede yun. Gusto mo ako mag-host? Bayaran mo yung mantig, ako mag-host, sabi niya. Pwede ba yun? Pwede yun. Talaga? Pwede nga yun. Alam niyo, sabi ko, talaga, hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Sabi, you see, if we are not adapting to this new generation's technology and lifestyle, totoo, mapag-iwanan tayo. Ako nag-pray minsan, sabi ko, Lord, okay na ako sa church na ito. Narinig ko na yun, di ba? Pinag-pray ko na yun eh. Lord, okay na ako, kung may 20 kami, 30, okay na ako, Lord. Ayoko nang lumago kasi nga malaking problema pag malaking church. Pero God said, wag. God spoke to me, sabi niya, turn the church around. And I'm telling you guys, of course, if you want to see this church to grow and multiply, just like what I said, we need to do something about it. And that is we need to adapt to the lifestyle. I'm not trying for you guys to adapt, gawin din natin ang kanilang ginagawa, but to adapt to technology. Ano yung trend ngayon? Ano yung buhay ng mga tao ngayon? Dapat nandun din tayo or else mapag-iwanan tayo at never tayong lalago. Kailangan makita natin kung ano yung ginagawa nila, just like what I said, technology. Let's use this one. Let me go back to this before I give you the conclusion. Technology. Did you know that God used technology during the pandemic? Ginamit ng Diyos ng technology. Ipinakita niya sa ating mga Kristiyano na ang technology is created and discovered for believers just like you and me to use it for the glory of God. Pwede nating gamitin pala ang technology to reach people around the world. You don't have to be a missionary going to India, Indonesia, or China, or Iran anymore. Just use the technology para i-share ang Ebanghelyo. Alam nyo, mayroon akong pinsan, na sabi niya, Pastor, can I follow you wherever you go while you are here in Santa Ana? And I said, why? Because I want to record you. For what? For my Reels and for my TikTok. I said, ano yung Reels? Sa Facebook. Para saan? Para kumita ako. Pwede ba kitang pagkakitaan? Sabi ko, pwede ba kitang pagkakitaan? Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi mo pwede akong i-record. Sige na. Sabi ko, hindi nga pwede. Magkano na makikita mo? Mula nang re-reel ka. Para makita ko kung kumikita ko hindi. Yung last payment ko, sabi niya kumita ako ng 35 cents. Sabi ko, 35 cents? Nagkisimula pa lang ako eh. Sabi niya, si kuya kumita na lang $100 sabi niya. Kaya pwede ba ikaw ang i-reel ko? Ayoko nga. Pero nirecord niya ako ng ilan,
Tapos sabi niya, naku Tito, sabi niya, may nanood na, more than 3,000. May kinita ka na? Wala pa. Wala pa. Grabe, ano? So sabi ko, itong mga tao ito, nag-TikTok sila, nagpapakahirap sila, para tinatawag nilang digital creator ba tawag doon? Para lamang may palabas. Sabi, at the end of the day, sabi ko sa kanya, bakit di may TikTok na lang ang ebanghelyo? Wala kang nanonood pag church ang nirecord ko. Talaga? Walang nanonood daw pag church. Sabi niya, di lalong walang nanood pag ako. Sabi niya, hindi, daming nanood nung nag-sermon ka sa tri-regional eh. Sabi niya, mukhang more than 10,000 nakita ko. Sabi niya, daming nanood. Talaga? No, kaya recording kita. Sabi ko, wala na, napanood na nila ako eh. Wala na, nagsawa na sila. But the point here is one and the same. We can use TikToks, ano pa isa? Ano pa? Reels, ano pa isa? Meron pa isa? Instagram and Facebook. We can use them, reconnecting them through through this technology and by the grace of God. Pwede tayo maging instrumento para magkaroon sila at makakilala ng kaligtasan. Sabi ko, wow, ito pala yun. Kaya sabi ko, now I learned, sabi ko, na yung pandemic, according to Pastor Maxi, sabi niya, ay ginamit ng Diyos. Why don't we use now? Bakit di natin gamitin kahit nagbalik na tayo ng face-to-face? Sabi ni Pastor Maxi sa akin, Orma, sabi niya, Tol, sabi niya, gamitin mo ang Zoom, sabi niya. Napaka-lakas niya around the world. Sabi niya, hindi lang yung church mo. I believe, sabi niya, kapag nag-online ka, sabi niya, nang tuturo ka ng evangelism, sabi niya, naniniwala ko na kahit kami makakipag-join. Alam niyo, ito yung na-discover ko talaga. Napakaraming nagtuturo ng leadership, napaka-discipleship, mentorship, pero walang nagtuturo ngayon ng evangelism online. Bakit kaya? Mukhang tinadaya tayo ng kalaban. Kasi itong mga discipleship, itong mentoring, parang feel good self eh. Parang pag tinuro sa'yo, nga pala, may Braden. Sorry Braden, I keep on talking about Tagalog now. And then, alam nyo, totoo, parang nagme-mentor sa'yo, napakasarap, napakiramdam. Walang nagpupush sa'yo eh, na mangaral. Wala eh. And so sabi ko, wow, kailan kaya babalik? Tandaan nyo ba yung unang panahon, yung evangelism explosion? Have you heard that before? Never heard that? Oh man, you're young, I'm old. Evangelism explosion was a very powerful materials that we used before. Wala kaming kinakatakutan. Nung first year kami, second year kami ng seminary, wala kaming kinakatakutan lumabas sa bakod ng seminary para mangaral. Mayroon pa kaming napangaralan na umakyat sa puste na parang may sanib, ano po. Doon ako natakot, doon kami natakot. Ang lakas na talaga, binuhan niya ang kama, kinulak niya ang mga tao, umakyat sa puno, babae po ito. Ang nagpatigil sa kanya ay taga Mindurong estudyante. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, bumaba ka dyan! Talaga naman, kami naman, batang estudyante kami. Takot na takot kami. First time kong makakita ng ganong sitwasyon na sabi nila ay nasaniban ng masamang espiritu. Totoo pala yun. First time ko. Si Brother Jess, taga Mindoro, napalabas niya yung masamang espiritu. Sabi ko, grabe, tayo kaya natin magpalabas ng masamang espiritu. Sabi nila, si Brother Jan, nagkasirmon yan, Brother Jan! Tawa ka sa bahay sa buhay niyan. Baka tayo mismo tumakbo. Pero just like I said, hindi natin kailangan magaling. Ang kailangan lang natin, dala-dala natin ang presensya ng Diyos. And they will see in us the life of Christ, and I'm telling you guys, they will follow you wherever you go. Amen? Because they see Christ in you. Let's go down and pray. Sorry guys, I'm conserving my energy. Meron pa akong 3 sermon na hinanda. Mamayang gabi, bukas, at saka ililibing. So, 3 pa ang aking mission bago ako magpagpahinga. Let's all bow down and pray. Oh, glorious Father in heaven, today, Lord, thank you for your guidance and protection all throughout my travel in the Philippines, Lord. Missions that you provided for us financially, and also, Lord, your presence. We felt, Lord Jesus, all throughout, lalo yung pag-mission namin sa mga indigenous people, Lord. Salamat po, Ama, dahil kayo po yung gabay po namin. At ingatan kami, yung mga naging kasama ko, Lord, para magbuhat ng mga karton-karton na groceries at mga sapatos na aming dala-dala. Salamat po, Lord, dahil may mga nakasama ko. Ganon din, Lord, yung mga pastors na
nagpapapray at nagtatanong, O Lord, tungkol sa kanilang mga ministry, sa kanilang mga churches. Lord, konting sharing, konting prayer, O Lord. At sana po ay nakatulong ito sa kanila. Ganon din naman sa iglesyang ito dito sa City of Grace Christian Church. Lord, totoo po yun. Gusto po namin lumago. Gusto po namin makita na iglesyang ito ay mag-multiply. Lalo na, O Diyos, yung aming pangarap na dalhin po dito ang convention in 2027. Wala po kaming hinihiling, O Lord, from you, but to prepare us emotionally, mentally, physically, and financially, O Lord, para magampanan po namin ng preparation na ito. Dahil alam namin, O Lord, na marami pong nagtatanong kung kailan dadalhin ang convention dito sa Las Vegas, O Lord. Pero kami po, Lord, malayo pa man, 4 years from now, but Lord, deep within our hearts, we are excited, O Lord, na kayo po ay dalhin ang convention dito sa Las Vegas na pwedeng daluhan ng mga anak mo at mga kaibigan at mga kilala po namin, Ama. Kami po ay magta-travel nila, Sir, papuntang California, Ama, para sa isang ministry ng isang kaibigan, ng isang kakilala, na po, O Lord, na unexpectedly ay pumanaw, O Lord, sa kanyang murang edad. At tulungan mo kami sa aming paglalakbay, makarating kami ng matiwasay at aming magampanan, O Lord, ang ministry na ito to comfort the grieving family, especially his wife, O Lord, sa iyong harapan. At kanilang mga relatives at mga kamag-anakan, O Lord, na madadatnan namin doon mamaya, O Lord. Dalangin po namin na gamitin mo kami ni Brother Lester na maging biyaya sa kanila. At aming presensya, O Lord, ay magbigay kagalakan sa kanilang mga puso, O Lord, lalo-lalo na sa mga pamilya na namatayan. At kiroon din ang pamilya ni Brother Roger, O Lord, na kasama namin ngayon. Dalangin namin, O Lord, na kanilang din po paglalakbay pabalik sa California, Ama. Ingatan mo din sila at ingatan ng maayos hanggang makauwi sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Muli, Ama, salamat po at nakabalik po ako ng maayos at malakas dito sa iglesia mo dito sa Las Vegas. At salamat po sa iyong mga anak, O Lord, lalo na po kay Brother John and Brother Willie, na sila po, O Diyos, ang ginamit mo sa pag-share ng iyong salita sa iglesia nito. Muli, Ama, ang kapurihan ay para sa iyo and nothing for us. And all the believers will say, Amen and Amen.